Po, good morning. I just want to address, no, because ito po yung parang mainit na issue, no, dun sa 6 billion. No. So, you can quote me on this, no. Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Okay? Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLAC, kung babalikan nyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. No? Dinagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Okay. Di ba? Sa bank account nyo po, di ba, sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? As pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Is pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Kulay green. Siyempre, ang balanse mo, kulay blue, 100 pesos. Kasi nag-deposito ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Di ba? Tapos, the next day, nag-deposito ka ng 50 pesos. So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo sa 100 na yon, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, 0 balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. So, yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 0. Di ba? Ay, hindi nila sinasabi yun. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tignan nyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So, ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Kunyari, mag-umpisa tayo sa 1 million. So, ganun din yun. Diba? 1 million, deposit. 1 million, withdraw. 500,000, deposit. 1 million, deposit. Withdraw mo ulit. So, ganito example din. Diba? 5 transactions. Pero ang total transaction value mo 5 million. Pero 0 balance. Diba? Eh, kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So, lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Diba? So, 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, 0. Diba? O sa isang taon lang yan, 60M. Eh, diba ginawa nila, ilang years? 20 years. So, 60M times 20 years. Tadaan! 1.2 billion. Diba? So, 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to, ha? Ang transaction amount. Pero, ang posibleng balance mo is? 0. Diba? Hindi nila in-explain yun, eh. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth, eh. Talaga propaganda. Parang, kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school, nagalit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel.
Di ba? May kasama sa lobby ng mga kaklase, mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mo lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang, kabro mo nung high school. Inaalat mo sa G-chat, sa group chat nyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat nyo. Anong lalabas mo sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo na kasamang isang lalaki. Half-truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere, meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Di ba? Pero kung titignan niyo po yung report na nakuha rin namin sa social media, kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo na yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Di ba? So yun pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Di ba? Kasi gusto lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Di ba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Yun po ang gusto naming ipalahad. And as I said, Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Kung baga sa panahon ngayon, marites po yan. If I may add lang, attorney, nakalimutan mo yung interest So yung sa balance kasi, let's say 1 million, di ba? Di ba, may interest po yan. Let's say 5 pesos, so maging 1 million 5. So yung balance sa dulo, 1 million 5. I-add ulit, most likely in-add po nila ulit yun sa total. So parang lumabas, may bagong 1 million, pero yung change in the statement of account lang was from the 5 peso interest. Paano po kung may tax withheld pa? Di ba, meron na ngayong mandatory 20% na yung binago lang po na withholding tax. So pagbawasan ng 20% yung interest na yun, yung 5 pesos, so may minus 1, so 1 million 4 na lang. And then may bago pong ending balance na 1 million 4 from 1 million 5. So they added that, most likely po, they added again that transaction record. So nakita po nyo, the same 1 million, nadagdagan ng 5 pesos, nadagdagan ng 1 million, nadagdagan na ngayon yung overall balance ng around 2 million plus agad for the same amount. So yun po yung isa rin na magandang i-take note natin dito. Attorney Chairman, what about the bank? Aren't they making a statement to clarify the issue? BPI specifically. Yun nga, based nga dun sa, if you will, kung babasahin niyo po yung AMLAC report na amiring nakuha sa social media, internet, may portion po ron nung sumulat ang BPI daw, based dun sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Di ba? Narinig niyo ba to na sinabi nung bisita sa Kongreso, nanggaling sa AMLAC? Hindi, di ba? Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda Di ba? Na marami daw pera. Di ba? Yung nga, sasabi, example kanina, yung may kalabang kang kaklase mo, gusto mo paihiwatig, may masama. Di ba? Siyempre, marites ka. Propaganda ka para sa tao, uy, masama ka pala. Di ba? So, yun po ang gusto sana namin na maging panuri po tayo, di ba? Na yung lahat ng sinasabi diyan, hindi naman po 100% true, di ba? We also have the obligation to ferret out the truth. Okay? We have the obligation to scrutinize whoever says a factual allegation against another person. Di ba? Especially na wala naman si Attorney Mans doon. Kasi nga, hindi na po siya parte ng impeachment. Di ba? So there's no way he can refute it if in the first place,
he does not have a copy of the report. Diba? We have requested a copy of that report to be able to refute it last week. Up to now, wala pa po silang reply. Sabi nila, papa-approvean pa daw nila sa Committee on Justice Chairperson. Diba? So, sana makakuha kami so that we can really check ano ba yung pinanggalingan ng 6 billion na yon. Diba? Kasi sample ko kanina, pwedeng zero eh. Zero amount. Paano ba nila inad? Diba? Tapos dito, giniwari, account ni VP Sara raw, account ni Attorney Mans. So pwede mangyari, dinoble nila yun. Dinagdag din yung account ni VP Sara, account din ni Attorney Mans daw. Okay? So yun lang po. Thank you.